mga doktrina ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo ang pagtitiwalag sa mga kaanib na hindi sumunod sa pangangasiwa at sa kanilang doktrina. Nang napaulat na si General Nicolas Torre III, dating kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang natiwalag umano sa pangangasiwa dahil sa hindi pagsunod nito. Ngunit, ayon sa isang vlogger, na walang batayan daw ang pagtiwalag kay Torre. Pero mga kaibigan, wala pang verified na ulat mula sa INC leadership o credible news sources na nagsasabing totoo ito. Totoo man ang kanyang komento, ibig ba sabihin na si dating PNP Chief Marbel ay nagkakalat ng fake news? You know, ito isang sikreto. I hope General Torre will forgive me. But this is one secret na ngayon ko lang nalaman. At, ito po is a secret. I hope General Torre will not in any way get mad at me. Alam mo, Mr. General Torre was asked by someone from his religion na huwag tanggapin itong Region 11 as RD Region 11. Kung hindi, that's a political implication and that's a religious implication. And I know Nick Torre choose the other side. Service first before anything else. And I congratulate you, boss. Yun ang hindi niyo po nakita. I think natiwalag siya dun sa kanyang religion. And that's something that ang sasabi ko nga, it's always service first before anything else. Ay, congratulations po sa inyo. Ang programa sa INC at TV kinumpirma na tiwalag na si General Torre. General Torre. Ay, yan. Kita-kita, viral naman to sa social media. Sinasabi po na, General Torre, tama na yan. Tigil nyo na yan. Huwag na kayo, Iglesia ni Cristo ka pa naman. Diba? Ganun Iglesia ni Cristo ka pa naman. Pero dapat maging malinaw, Jen. Yan. Totoo ba yung sinasabi nila? Una po, hindi po totoo. Na? Sapagkat ngayon po, ay hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo si General Torre. Hindi pala. Dati po siyang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati, ibig sabihin, hindi na ngayon. Hindi na po ngayon. Pero din ng INC nagkumpirma na si Torre matagal nang tiwalag sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Gusto ko lang po sana, may nag-vlog po kasi nito, parang isang pari. Gusto niyang palabasin na yung inihalal ni former President Rodrigo Roa Duterte na kapatid daw sa Iglesia ni Cristo ay siya rin ang naghuli sa kanya. Yun nga ay sa katauhan po ni General Torre, mga mahal na kababayan. Gusto ko na po sanang liwanagin po, mga mahal na kababayan, na yung sinasabi po ninyong General Torre, ang alam po natin ay matagal na po yung tiwalag sa Iglesia ni Cristo. Pag sinabi pong tiwalag sa Iglesia ni Cristo, hindi na po yan kaanib sa Iglesia ni Cristo. Wala ba kayo na ang tiwalag sa siktang Tatag ni Felix Manalo ay wala na daw ang kaligtasan? Yun pong mga napaloob sa Iglesia ni Cristo na hindi naman nakapanatiling karapat-dapat sapagkat hindi na sumusunod sa mga aral po ng Panginoon Diyos, itinitiwalag o inaalis sa Iglesia at yun ay hindi maliligtas. Tatalakayin natin ito. Una, mga kapatid, walang katotohanan ang sinabi ng mga ministro ni Felix Manalo na pagtiwalag ka sa Iglesyang Tatag ni Felix Manalo ay wala na daw kaligtasan. Bakit? Dahil ang inaniban nila at ipinangaral nila na Iglesia ni Cristo ay ini-squat lang nila sa Biblia. Ang katotohanan, si Felix Manalo ang nagtatag nila. Pangalawa, ang kanilang binyag, invalid na. Hindi Trinitarian. Pangatlo, ang kanilang isinagawa daw na pagsasamba sa Diyos, isinagawa nila batay sa kanilang paraan. Ngunit tayong mga Katoliko, sa pamamagitan ng banal na misa, kung saan ipinagdiwang natin ang Corpus Christi ngayon, ating sinasamba ang Diyos ayon mismo
sa kagustuhan ng Diyos. Pero, ito'y binanatan ng ministro ni Felix Manalo. Ano kaya napapaniniwala ng mga paring Katoliko na ang misa na di umano ay aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia? Ang babasahin natin ay nakatala sa aklat na pinamagatang Siyang Inyong Pakinggan, ang Aral na Katoliko, pahina 190. Ang kauna-unahang misa, si Hesukristo naman ang gumawa ng kauna-unahang misa sa huling hapunan noong kasalo niya ang kanyang mga apostol. Ginawang kanyang katawan at dugo ang tinapay at alak sa pamamagitan ng mahalagang pangungusap na, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Alinsunod po sa sumulat ng aklat na ito ay ang ating Panginoong Hesukristo raw ang kauna-unahang nagmisa. At gaya nga ng aming binanggit sa inyo kanina, ikukumpara lang natin sa Biblia yung paniniwalang Katoliko tungkol sa kanilang pagsamba. So, napansin ninyo mga kapatid, na sa kanilang mga programa, kahit sa kanilang isa nagawang pagtitipon, gamit ang iba't ibang mga aklat Katoliko na pinagchap-chap nila, Katoliko talaga ang binanatan. Kaya, sasagutin natin sa pagkakataong ito. Kasi malingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? Welcome po sa ating live streaming. Naputol tayo kagabi. Pinutol ko ang live sa mga huling bahagi dahil tinawagan ako emergency. No, yung dinala namin sa ospital na papa ng aking matalik na kaibigan na si Jerry Almendras, dinala namin kahapon sa ospital. Alas 10 pala nag-cardiac arrest, no? At diretso na sumakabilang buhay. So ipanalangin po natin mga kapatid ang kaniyang kaluluwa for the eternal repose. At sa lahat nating mga suking taga-subaybay, welcome po sa ating channel. Huwag kalimutan na mag-like at huwag din kalimutang mag-subscribe sa bago pa lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo mga kapatid. Kumusta sa lahat nating mga suking taga-subaybay? May mga nabasa akong komento kanina bago tayo magpatuloy mga kapatid. May nabasa ako kanina. Ano ba yun? Sandali. Ito pala. Kay P. Alios. Bro Windel, okay lang po ba na lay minister ang mag-bless ng mga sacramentals? Hindi po kapatid, no? Tandaan natin na kahit ang diakono ay limited ang kanilang pag-blessing, pero ang deacon pwede siyang mag-blessing sa sacramentals. Ang mag-bless talaga ordained minister. Ordained minister. So, yung mga sacramentals na tinutukoy mo, halimbawa, exorcise, yung olive oil, yung salt, asin, yung tubig para magiging holy and exorcise water, ang makapag-bless niyan, pwede ang deacon, pwede ang lahat ng mga pare kahit hindi exorcist, hindi lay minister. Yan ha. So kung na-bless yan sa lay minister, ipa-bless ninyo yan sa inyong pare. Okay. So, yan po kapatid. At sa ating mga kapatid na sumusubaybay ngayon, welcome. Mayong gabi, Bro Windel, og sa tanan. Si Naisil. Salamat po.
Elena Cañete. Good evening, everyone. Kung bakit nakikialam ang INC sa politika, wala namang mali sa ginawa. Mali si General Torre. Bakit niyo binanatan? Mali. Ang INC, una, palagi silang bumabanat sa pananampalatayang Katoliko. Pinagchap-chap yung mga aklat Katoliko. At napakita pa natin, may mga aklat pang Katoliko na ginagamit nila na di mabasa talaga sa pahina dahil ibang aklat pala na kung nagsubaybay kayo, pinakita natin. Bakit kailangan gawin yan ng INC? Di lang. May pinakita na natin dito, lalo na kay Cesar Seneta, yung Bible niya ay nilagyan ng tinapakan, di ba? So, bakit kailangan gawin nila yon? Dahil una, ang INC kasi ginang Elisa Cañete ay tatag ni Felix Manalo. Kaya, ito, ang mga ginagamit nila na mga aklat sa pagbanat nila sa doktrina ng simbahang Katoliko. Pakinggan si Caborno. At gaya ng dati, mga mahal naming mga kaibigan, ipinagpapauna po namin. Hindi po kailanman layunin ng programang ito na sa ating pagtalakay ay makapanakit o makapanugat ng damdamin ng sinuman, kundi ang laging malinis po naming hangarin, banal na hangarin ay maihayag po sa atin ang katotohanan ng itinuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat pagka itong ating sinunod, ito po ang ating ikaliligtas. A few moments later. Hindi po biblikal, kundi salungat pa sa katotohanan ng itinuturo ng Biblia sa kahulugan, sa layunin at sa paraan ang isinasagawang pagmimisa o ang tinatawag na pagsambang Katoliko. Ito ang Factbusters! Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Babasahin muna natin ang Juan Kapitulo 6, versikulo 51 sa salin na ang salita ng Diyos. Ganito po ang ating mababasa. Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Ang sino mang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. Ito ang aking ibibigay para sa buhay ng sanlibutan. Dito po sa ating nabasa, ang sino mang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin, kung kakainin mo yung tinapay na siyang si Kristo, ikaw po ay magtatamo ng buhay na walang hanggan ayon sa talata. At itong tinapay na aking sinasabi kanina, ayon po sa talatang ito, ay ang laman ng ating Panginoong Jesucristo. At ang pagkain ng laman ni Kristo ay ginagawa po ng mga Katoliko during the Mass, mga kapatid. Pero sa ating episode ngayon, syempre, meron na namang naninira sa ganiyang aktibidad ng Iglesia Katolika, di ang Iglesia ni Kristo ni Manalo, nako naman, eto na naman tayo. Eto sa episode natin ngayon, sasagutin natin ang isang episode ng programang Ang Pagbubunyag. Ang paksa ng nasabing video na ating tatalakayin ngayon ay ito pong video na may pamagat na Misa Pagsambang Katoliko, na yung mga ngaral dyan ay si Victor Sandoval, mga kapatid. So, alam naman natin na ang programang ito ni Victor Sandoval ay naninira talaga sa mga Katoliko, especially nung mga nakaraang episode, tinalakay na po natin yan. Ngunit,
Ano ang buwelta niya? Ito, panoorin natin si Victor Sandoval. At gaya ng dati, mga mahal naming mga kaibigan, ipinagpapauna po namin. Hindi po kailanman layunin ng programang ito na sa ating pagtalakay ay makapanakit o makapanugat ng damdamin ng sinuman, kundi ang laging malinis po naming hangarin, banal na hangarin ay maihayag po sa atin ang katotohanan ng itinuturo ng banal na kasulatan. Sapagkat pagka itong ating sinunod, ito po ang ating ikaliligtas. Grabe naman yan yung kaniyang sinasabi. Ano? Ayon po sa kanya, ang katotohanan para sa kaligtasan ay mababasa sa Biblia. Aba, grabe naman talaga. Alam ninyo mga kababayan, anong katotohanan ba ang ating mababasa sa Biblia tungkol sa kaligtasan ng tao? Di yung binasa natin kanina, Juan 6:51, ang sabi dito, ang sino mang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Napakaliwanag. Ang Iglesia ni Cristo ni Manalo, kinakain ba nila ang laman ni Cristo? Wala namang ganun mga kababayan. Ako naman. Ika nga sa salin ng The Living Bible, but the bread from heaven. Yan po si Cristo gives eternal life to everyone who eats it. Klarong-klaro. Yung mga sektang pangrelihiyon na nagsasabi na yung tinapay at alak, mga simbolo lang daw yun. Nako, wala po talagang eternal life sa kanila. Kaya nga tama ang sabi, ang tinapay na aking ibibigay ay ang aking laman. Literal po yun mga kababayan. Ika nga sa The Living Bible, I am that living bread that came down out of heaven. Napakaliwanag, literal na sinasabi mga kababayan. Ibig sabihin, ang sino mang kakain sa tinapay na siyang laman ng ating Panginoong Jesucristo, sila yung maliligtas ayon po sa Biblia, mga kababayan. Ano bang ibig sabihin nito? Kung nasa labas ka po ng Iglesia Katolika, ewan ko na lang. Hindi ko na po sasabihin. Kayo na pong humusga, no? Kahit na iyan na ang nakasulat sa Biblia, bakit tila gusto pa niyang siraan ito? O kagaya nitong sasabihin niya. Ano naman ang sasabihin niya tungkol sa misa ng mga Katoliko? O eto, panoorin natin. O paano kaya napapaniniwala ng mga paring Katoliko na ang misa na di umano ay aral ng Diyos na nakasulat po sa Biblia? Ang babasahin natin ay nakatala sa aklat na pinamagatang Siyang Inyong Pakinggan, ang Aral na Katoliko, pahina 190. Ang kauna-unahang misa, si Jesucristo naman ang gumawa ng kauna-unahang misa sa huling hapunan noong kasalo niya ang kanyang mga apostol. Ginawang kanyang katawan at dugo ang tinapay at alak sa pamamagitan ng mahalagang pangungusap na, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. Alinsunod po sa sumulat ng aklat na ito, ay ang ating Panginoong Hesukristo raw ang kauna-unahang nagmisa. At gaya nga ng aming binanggit sa inyo kanina, ikukumpara lang natin sa Biblia yung paniniwalang Katoliko tungkol sa kanilang pagsamba. Alamin natin, mga mahal na kaibigan, misa ba ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan ninyo ang nakatala dito po sa aklat ng Mateo 26 hanggang 28. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan. At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, magsiinom kayong lahat diyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Mga kaibigan, dito po sa binasa natin ay isinagawa ng ating Panginoon Jesucristo ang pagbabanal na hapunan. Hindi po misa ito. Ay, grabe na naman itong ministrong ito talaga. Ayon sa kanya, ang misa ng Katoliko ay hindi ang nasa Biblia dahil
banal na hapunan daw ito. Aba, grabe naman. Tapos nagbasa ng referensya itong isang aklat ng Iglesia Katolika. Siya ang inyong pakinggan, aklat ng katisismo ng Iglesia Katolika na yan page 190. Nakikita nyo sa screen. Pagkatapos, ikinumpara niya po ang nasa aklat doon sa Mateo 26:26 hanggang 28. Sabay konklusyon na yung misa daw ng Katoliko, hindi raw yun yung nasa Biblia dahil banal na hapunan daw ito. Aba, grabe naman ito tanong, totoo ba ang kanyang paliwanag na ito? Susuriin niya natin. Titignan natin between the lines at ikukumpara natin. Ang sabi dito, si Heso Kristo yung gumawa ng kauna-unahang misa. Kailan ba ito nangyari? Sa huling hapunan. Klarong-klaro naman yan. Yung binasang talata sa Mateo 26:26 hanggang 28, di ba yun yung huling hapunan? Naku naman, ito talagang ministrong ito talaga. Ang aklat na mismo ang nagsasabi na ang misa po ay ginawa sa huling hapunan. Yung unang misa, mga kababayan, naku naman. Tignan ninyo ang sabi pa nga ng aklat ito ang aking katawan. Nangyari ba yun? Nasa Mateo 26:26 hanggang 28 yan. Ito ang aking katawan. Binasa na nga ng ministro. Nako naman, ito talaga. Palpak. Tapos ang sabi pa, ito ang aking dugo. Binasa rin doon sa talata. Ayan, ito ang aking dugo. Letra por letra yan. Bakit ayaw niyang tanggapin? Nako naman. Klarong-klaro naman. Ang sinasabi ng aklat ay tumutugma naman sa nakasulat sa binasa niyang talata. Nako naman. Siyempre, i-insist pa rin niya yung gusto niyang ipalitaw. Siguro, yung gusto niyang ipalitaw, mga kababayan, yung banal na hapunan, mga kababayan, at yung misa, hindi magkapareha yun. Baka yun ang gusto niyang i-drive, mga kapatid, tanong, ito bang banal na hapunan at yung misa, sa aral ng Iglesia Katolika, ang dalawang terminong ito ba ay magkaiba? Sige nga, tingnan na natin. Babasahin natin ang aral ng Iglesia Katolika. Uumpisahan muna natin dito po sa Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1328. Ganito po ang ating mababasa. Ang kayamanang di mauupos ng sakramentong ito ay nakikilala sa pamamagitan ng iba't ibang pangalan na ibinigay dito. Ang bawat pangalan ay nagpapahiwatig ng mga pananaw nito. Tinatawag na Eucharistia sapagkat ito'y pasasalamat sa Diyos. Hapunan ng Panginoon, nasa paragraph 1329 na po tayo. Paghahati ng tinapay, pagtitipong Eucharistiko. Sa paragraph 1330, alaala ng paghihirap, santo sakripisyo, banal at mabathalang liturhiya. Sa paragraph 1331, komunyon sapagkat sa sakramentong ito, nakikiisa tayo kay Kristo, yayamang pinabahaginan tayo ng kanyang katawan at dugo upang bumuo ng iisang katawan lamang. Tinatawag din na mga bagay na banal. Sa paragraph 1332, Santa Misa, sapagkat sa liturhiya ay ginaganap ang misteryo ng kaligtasan na nagwawakas sa pagpapahayo sa mga binyagan o misyo upang tuparin ang kalooban ng Diyos sa buhay sa araw-araw. Dito po sa ating nabasa, yung mga termino para sa salitang misa, base po sa ating nabasa, yung Santa Misa or Misa, mga kapatid, ay meron palang mga synonyms po ito. Ayon po sa Catechism of the Catholic Church. Isa na nga dito yung Eucharistia at saka yung hapunan ng Panginoon, paghahati ng tinapay, pagtitipong Eucharistiko, alaala ng paghihirap, santo sakripisyo, banal at mabathalang liturhiya, at yung komunyon at bagay na banal. Yun po yung mga synonyms ng salitang misa or Santa Misa, mga kapatid. Tapos balita ko, may reklamo siya tungkol sa misa ng Katoliko. Ano ba yung reklamo niya? Ito panoorin natin. Ang totoo, bakit kaya isang katotohanan hindi makaaalis ng kasalanan ang pagdalo sa misa? Yun mismong misa, mga kaibigan. Ano ang ipinagtapat ng isang paring Hiswita tungkol sa misa? Makikita po niyo sa inyong television screen, sa inyong TV monitor,
sa aklat na pinamagatang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante sa pahina 83, nakasulat ng ganito. Ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Yun mismong misa, salitang misa, wala po sa Biblia. Ang mga gawaing nakapaloob sa ginagawa kapag ka nagmimisa, gaya nga ng ating tinalakay, gaya ng ating pinag-aralan at pinatunayan natin sa pamamagitan ng Biblia, salungat po sa katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Samantalang, ang banal na hapunan ay malinaw pong mababasa nakasulat sa Biblia. Gaya ng inyong makikita sa inyong TV monitor. Nakatala sa 1 Korinto 10:16 at 1 Korinto 11:20. Kaya mga kaibigan, sa ating pagtalakay ngayon ay napatunayan, hindi po biblical, kundi salungat pa sa katotohanan ng itinuturo ng Biblia sa kahulugan, sa layunin at sa paraan ang isinasagawang pagmimisa o ang tinatawag na pagsambang Katoliko. Ayon po sa kanya, ang misa daw ay hindi mababasa sa Biblia, pero ang banal na hapunan ay mababasa sa Biblia. At para patunayan ang claim niya na yan, binasa niya yung aklat ni Juan Trinidad, itong ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante sa page 83 nang sabi, ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. O yan ang kanyang binasa. At syempre sa Iglesia ni Cristo, yung version kasi nila na yan, banal na hapunan. At yan daw, yung phrase na banal na hapunan na kung minsan ginagawa nila sa umaga, mababasa daw sa Biblia. 1 Korinto 10:16 at 1 Korinto 11:20. Nakikita niyo yan sa screen. Tanong, itong pahayag ba ng ministrong ito ay totoo o hindi? Susuriin natin. Sige, so ito po ang ating unang sasabihin. Binasa niya ang aklat. Sabi ang pananalitang misa ay hindi matatagpuan sa Biblia. Tama naman. Ang salitang misa po ay hindi naman talaga bababasa sa Biblia. Pero, uulitin natin ito na naman tayo Meron na namang ... Nako, grabe na naman. Ito na naman yung ... talaga, no? Ano ba yung sinasabi sa karugtong nung binasa ng ministro? Ito, babasahin natin ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante ni Juan Trinidad sa pahina 83. Ganito po ang mababasa. Ito yung kinotila. Ayan, ang pananalitang misa ay hindi natatagpuan sa Biblia. Pero may ... ano? Ano ba ang sabi? Sige, siguro ibubuo na natin. Umpisaan muna natin mula sa umpisa. Ganito ang sabi. Sinasabi rin nila na ang misa ay hindi natatagpuan sa Biblia. Ito'y hindi totoo. Ang pananalitang misa ay hindi natatagpuan sa Biblia. Ngunit, ang katunayan ng mahal na misa ay natatagpuan. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, salitang misa, kahit na hindi ito mabasa sa Biblia, yung misa mismo mababasa sa Biblia. Naku naman, palpak. Ang misa ay nasa Biblia at binasa na nga niya kanina yan. Mateo 26 hanggang 28. At napatunayan nating misa ito. Minatch na nga natin yung nasa aklat na kanyang binasa at itong talata na kanyang binasa. Nako naman. At saka isa pa, hindi ibig sabihin na kung ang salita ay hindi mababasa sa Biblia ay hindi na kaagad ito totoo. Kasi kung yan ang argumento na gusto niyang sabihin, yung kamote hindi naman mababasa sa Biblia, alangan namang hindi totoo yung kamote. Kinakain nga namin yan tuwing umaga Nako naman. Yung Biblia na awak nga ng ministro. Yung salitang Biblia, hindi naman mababasa sa Biblia yan. Yung ang dating Biblia, hindi mo naman mababasa doon. Pero, alangan namang hindi totoo yung Biblia. Binabasa na nga yan Yung Pilipinas, kung saan nakatira si Victor Sandoval, hindi naman mababasa sa Biblia yan. Nako naman. Ibig bang sabihin, hindi na totoo yung Pilipinas? Nako naman, grabe naman yan mga kapatid. Hindi ibig sabihin na kung ang salita ay hindi mababasa sa Biblia, ay hindi na ito totoo, mga kababayan.
Kung ang salitang misa ay hindi mababasa sa Biblia, ang mga termino na kapareha nito na kagaya ng ating binasa kanina ay nasa Biblia naman. O ito bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung sinabi ng katisismo natin na hapunan ng Panginoon na siyang isang synonym word para sa salitang misa, ay mababasa sa Biblia yan. O halimbawa, sa ang dating Biblia 1905, ganito po ang mababasa sa unang Korinto 11:20. Kung kayo nga ay nangagkakatipon, ay hindi kayo maaaring magsikain ng hapunan ng Panginoon. Napakaliwanag, nasa Biblia yan. O kahit nga sa salin ng Filipino Standard Version ng unang Korinto 11:20, nandyan din. Kahit nga sa salin ng Biblia ng Sambayanang Pilipino ng unang Korinto 11:20, mababasa po yan. Kahit sa salin na ang banal na Biblia ni Abriol na ginagamit ng mga ministro ni Manalo, mababasa din po yan, mga kababayan. Kahit nga yung ginamit nilang salin kanina, yung Magandang Balita Biblia, pero yung babasahin natin, yung 2018 edition ng unang Korinto 11:20, mababasa po yung hapunan ng Panginoon. Kahit na mabasa rin dito sa talata, yung banal na hapunan. Kasi nga yung sabi, kaya't sa inyong pagtitipon, hindi banal na hapunan ng Panginoon ang kinakain ninyo. Klarong-klaro po yan. O sa pangalimbawa, yung sinasabing Eucharist o Eucharistia na siyang isa pang synonym word sa salitang misa, mababasa din po yan sa Biblia. O babasahin natin dito sa Gawa 27 sa salin na The Original Aramaic New Testament in Plain English. Ganito po ang ating mababasa. In the first day of the week, when we assembled to break the Eucharist, Apollos was speaking with them, because the next day he was going to go out by himself, and he prolonged speaking until midnight. Klarong-klaro, yung Eucharistia or Eucharist, mababasa sa Biblia, mga kababayan. Kaya yung mga argumento ng ministrong ito talagang palpak lahat, mababasa po talaga sa Biblia ang misa. Naku naman. Kaya itong pahayag na ito ni Victor Sandoval, Yun mismong misa, salitang misa, wala po sa Biblia. Ang mga gawaing nakapaloob sa ginagawa kapag ka nagmimisa, gaya nga ng ating tinalakay, gaya ng ating pinag-aralan at pinatunayan natin sa pamamagitan ng Biblia, salungat po sa katotohanan ng nakasulat sa Biblia. Samantalang, ang banal na hapunan ay malinaw pong mababasa nakasulat sa Biblia. Gaya ng inyong makikita sa inyong TV monitor. Nakatala sa unang Korinto 10:16 at unang Korinto 11:20. Kaya mga kaibigan, sa ating pagtalakay ngayon ay napatunayan, hindi po biblical, kundi salungat pa sa katotohanan ng itinuturo ng Biblia sa kahulugan, sa layunin at sa paraan ang isinasagawang pagmimisa o ang tinatawag na pagsambang Katoliko. Nako, kawawa naman. Busted yan! Nako, kawawa talaga. Mga kapatid, ito po yung attempt ng Iglesia ni Cristo ni Manalo para hindi tanggapin ang aral ng Iglesia Katolika tungkol po sa Eucharistia, mga kababayan. Pero sa Iglesia Katolika, dapat po nating tanggapin ang katawan at dugo ni Cristo na nasa tinapay. Nasa Juan 6:51 po yan, mga kababayan. Na yan pong tinapay na yan ay laman ni Kristo, mga kapatid. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Gaborno. At ito ang Factbusters! Mga mahal na kapatid, mag-ingat talaga dahil napakatuso ng demonyo. Ang kailangan para ang tao ay maligtas, malinaw ang pahayag ng ating Panginoon Jesucristo, Juan Kapitulo 6,
mga mahal na kapatid, versikulo 54, na kakain sa kanyang laman at iinom sa kanyang dugo upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napansin ninyo, sa mga lumilitaw ngayon na mga kulto, mga siktang tatag lamang ng tao, isa sa kanilang binanatan ang banal na Eucharistia. Ang banal na misa. Pero, para mailayo ka sa mga santo, sa mahal na Birhen Maria, at ang kanilang argumento, di naman yan mabasa sa Biblia. Bakit? Yung pag di ba mabasa sa Biblia, ibig sabihin, di paniniwalaan? O, sige nga. Saan mabasa sa Biblia na maglagay ka ng templo, lagyan ng pangalan, tulad sa iba't ibang sikta, nilagyan ng Iglesia ni Cristo, Church of Christ, merong Kristohanon, may Seventh-day Adventist. May mabasa ba yan sa Biblia? Di lang yan. Ito sa Pasugo Magazine ni Felix Manalo, dito, sa pahina 10, mabasa natin na nagsimula noong 1913 pa, 1913, na-convince daw siya, siya ang na-convince sa kanyang sarili, na ipangaral na ang unang iglesia ni Kristo ay nawala. O, imagine, sa Pasugo Magazine nila, na-convince si Felix Manalo na nawala ang unang iglesia ni Kristo, kundi sila maniniwala, mga mahal na kapatid, sa misa dahil di mabasa litra por litra daw, pero mabasa naman natin sa Biblia ang Eucharistia. Asan mabasa na ang unang iglesia ni Kristo ay nawala? Kahit anong sali ng Biblia, wala kayong mabasa. No? At may nakita tayo dito na komento na ayon sa kanya, bakit daw maraming mga Katoliko na may nabasa tayo. No? Bakit daw na may mga Arman, ito pa, ang tanong ko ako, sino bang nagpapatay kay Kristo? Bakit niyo ipinako Romano, di ba? Okay. Una, dapat Arman Aquino na mag-aral talaga ng history. Bakit? Para hindi mabiktima sa sariling history. Yes, during the persecution of crucifixion of our Lord Jesus Christ under sa Roman Empire. Pagan Roman Empire. But remember na sa panahon ng mga apostol, ang official religion ng Roman Empire was paganism and then Christianity was subject to persecution. Ngunit sa takbo ng panahon, yung mga pagano, lalo na sa panahon ni Emperor Constantine sa taong 312, ang mga pagano'y na-convert. Na-convert sa pananampalatayang Katoliko, kaya iyon ang katuparan sa Roma Kapitulo 1, City 8, na sabi ni San Pablo, Hepestes homon katangilitai en holo to cosmo, na ang pananampalataya sa Roma ay lumalaganap sa buong sanlibutan. Abay, sino ba ang katuparan niyan? Walang iba, kundi ang simbahang Katoliko Romano. At meron pa, nabasa kanina mga kapatid. Asan ba yon? Ito pala. Ang tanong ko, bakit maraming Katoliko umanib sa iglesia? Ako dating Katoliko. Para maunawaan mo, bakit ngayon maraming mga galing sa Katoliko umanib sa iglesia, umanib sa born again, umanib sa Church of Christ, umanib sa Seventh-day Adventist, umanib sa Jehovah's Witnesses. Bakit?
katuparan niyan sa hula. Anong sabi sa unang Juan 2:18-19? Eto, munting mga anak, ito na ang huling oras. Gaya ng inyong narinig na darating na ang Antikristo. Kahit ngayon ay marami ng Antikristo. Kaya malalaman natin na ito na ang huling oras. Humihiwalay sila sa atin, subalit hindi sila kabilang sa atin. Sapagkat kung talagang kabilang sila sa atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit, umalis sila upang mahayag na silang lahat ay hindi kabilang sa atin. See? Napansin nyo ba mga kapatid na meron ng babala noon pa man na may mga magsilitawang mga antikristo? Pero bakit ba? Bakit ba na sila'y madala kahit hayag naman sa kasaysayan na yung inaniba nila ay siktang tatag lamang ng tao? Halimbawa, ang Iglesia ni Kristong tatag ni Felix Manalo. Ay tingnan yung kasaysayan, kailan na tingnan niyo ang SEC registration na nilagdaan ni Felix Manalo. Anong sabi? Sa SEC registration, malinaw ang sabi sa tinatawag na SEC registration artículos de incorporación para por 4 Cuelos Fundadores de esta asociación son Felix Manalo, that the founders, marami sila, di lang si Felix Manalo. At bakit marami pang matangay? Dahil katuparan niyan sa babala ni San Pedro sa Ikalawang Pedro Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 3. Sa 2, noong una, may mga huwad na propetang lumitaw sa Israel. Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubo sa kanila ay kanilang itatakwil. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak at marami silang mahihikayat na sumusunod sa kanilang kahalayan. At dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan sa kanilang kasakiman. Lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na kathang isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi ba malinaw na kathang isip lang ni Felix na Manalo na nagsimula pala, mga kapatid, nagsimula pala sa 1913 ang kathang aral ni Felix Manalo na ang unang iglesia ni Kristo ay nawala. Imagine, ang tatag ng ating Panginoon Jesucristo nawala. Ang tatag ni Felix Manalo ay nagpatuloy. Pero alam nyo ba na hindi lang si Felix Manalo ang nagturo niyan? Hello kapatid na Perds. Hello kapatid na Veli Garcia. So, kaya nga, bakit meron talagang mga nahikayat? Dahil alam naman natin unang Korinto 4:4 na ang Ama, ang tinatawag na Diyos sa sanlibutan, walang iba ang demonyo. At maraming binubulag ng demonyo sa katotohanan. Kaya, pagdasal natin, ang pag-anib sa iglesia na tatag ni Felix Manalo, invalid ang kanilang binyag. Wala silang misa. So therefore, ang kanilang isinagawa na pagsamba, mga kapatid, ay pagsamba sa Diyos ayon mismo sa kanilang kagustuhan. Pero sa simbahang Katoliko,
ang pagsamba natin. Tulad sa isinagawa natin ngayon na tinatawag na solemnity of the Corpus Christi. Ang pagsamba natin, mga mahal na kapatid, ginagawa natin yan ayon mismo sa kagustuhan ng Diyos. Yun ang banal na misa na tinatawag na Eucharistia. Pero, nakita nyo na, pinagputol-putol nila ang mga aklat Katoliko. No? Imagine, pinagputol-putol nila ang mga aklat Katoliko. At ipinakita na natin kung paano nila yan ginagawa. So, isa talaga sa binanata ng mga sikta, lalo na sa mga kulto at mga relihiyong tatag lamang ng tao, itong banal na misa, ang sentro. Alam nyo, mga kapatid, kung alam mo lang ang kahulugan sa misa, na araw-araw ba kayo nag-atin? Grabe talaga. Napakalalim. Una, bakit tayo aatin ng misa? To offer sacrifice. Kaya nga sa bahagi ng misa, sasabihin ng pare, pray, brethren, that my sacrifice and yours may be acceptable to the Lord our God. To offer sacrifice. And then, sa banal na misa, mga kapatid, mayroong heart transplant. Bakit heart transplant? At anong uri ng puso na ipapalit? Anong uri? Walang iba. Ang tinatawag na Sacred Heart. Saang bahagi yan? Sa misa, nang sasabihin ng pare, lift up your heart to the Lord. We lift them up to the Lord. So ang ating mga puso, lalo na yung mga pusong dumudugo, nasasaktan, lift up your heart to the Lord. So kaya nga, ang sakramento, mga kapatid, tulad sa banal na misa, na napakasentro sa ating selebrasyon at ipinagdiwang natin ang Corpus Christi, tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo, hindi yan simbolo. Di tulad sa paniniwala ng ibang sikta. Di yan simbolo. Tunay na dugo at katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sakramento is the visible sign instituted by Christ to give us grace. At yung grasya, para ba yung umuulan, kung ikaw ay isang lupa, yon, makuha mo yung tubig sa ulan. No? At tutubo yon, mga pag-ibig, kabanalan, dahil yon ang grasya na makuha natin sa banal na misa. Pero, kung anong uri ka ng lupa, ang daming mga bato, yun, mahirap ang pagtubo sa grasya. Kaya, napaka-importante, mga kapatid, na bawat isa sa atin, dahil ordinary means of, QOGC, simbahan nila, may underground. Yes. Totoo yan. Tuloy natin, mga kapatid. No? Isa sa mga binanatan, nakita niyo naman sa mga INC, itong pagdiriwang natin sa banal na misa, Eucharistia. Di daw mabasa sa Biblia, Eucharistia. Di ba nila nabasa yan sa The Voice? At di ba nila nabasa sa ibang bangsalin ang Eucharistia? Kahit sa original Greek Bible, mabasa yan. At isa sa kanilang atake, bakit daw ang tinapay at alak sa misa ay nagiging katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo? At bakit tinapay lang ang ibinigay sa pare sa misa?
Yan ang kanilang paulit-ulit mga kapatid. Una, lilinawin natin na yung salitang Eucharist sa Grego, Eucharistia, mabasa natin yan. Meaning, ang Eucharistia ay thanksgiving. Papasalamat. Kaya nga, kung tingnan natin ang mabasa sa unang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Yon. Ang sabi ni San Pablo, dumampot ng tinapay. Nang kumuha ng tinapay ang ating Panginoon, anong sabi ng ating Panginoon? Sinabi ba niya, "This is the symbol of my body"? Anong sabi niya? Tuloy natin. At nang siya'y nakapagpasalamat. Ito sa Greek, ang nakapagpasalamat, at diyan natin makita ang Eucharistia, mga kapatid. At nang siya'y nakapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, "Ito'y aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." So napakalinaw ang sabi ng ating Panginoon Jesucristo. Ito ang aking katawan. Ngayon, kung ang ating Panginoon Jesucristo ang nagsabi, ito ang aking katawan, at si Felix Manalo at ang kanyang mga ministro, lalo na mga pastor, ay nagsasabi, ito'y simbolo lamang sa katawan ni Kristo. Ang tanong dito mga kapatid, sino ang paniniwalaan ninyo? Si San Pablo at ang mga apostol, si San Juan, si San Mateo na nagsulat, na nakasaksi at nandun sa unang misa, sa unang Eucharistia. Samantalang itong mga pastor at mga bagong siktang na itatag sa bagong panahon, sa huling panahon, di naman sila saksi at wala na silang kaugnayan. Bakit wala silang kaugnayan? Dahil ang kanilang relihiyon ay nabuo. Anong dahilan? Nabuo ang kanilang relihiyon dahil sa maling unawa sa Biblia. Pero ang Biblia, produkto sa tunay na iglesia. So, ngayon, ipagpatuloy natin mga mahal na kapatid. Mula sa tinapay, pagkatapos nagpasalamat, iyon ang Eucharistia. Nagpasalamat. At ano pa ang sinabi ng ating Panginoon Jesucristo? Ito ang katawan ko. Di naman sinabi niya na this is the symbol of my body. Kaya saan kaya kinuha nila? Yung misa mga kapatid, yun ang Eucharistia, yun ang Last Supper. At kung tingnan natin ang mabasa sa banal na kasulatan, adjust muna natin, sa San Mateo, Kapitulo 26, 28, anong sabi ni eto mga kapatid, ang mabasa. While they were eating, Jesus took bread, said the blessing, broke it, and giving it to his disciples and said, "Take and eat, this is my body." Then he took a cup, gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink from it, and all of you, for this is my blood of the covenant, which will be shed on behalf of many for the forgiveness of sins." Yun ang misa na sinasambit ng pare. Alam nyo, kung balikan kasi natin ang lumang tipan mga kapatid, ang pinakain sa mga Hodyo, bilang pangtubos sa kasalanan ng mga tao, yung sakripisyong hayop,
yung tupa, yung kordero. Kinakain nila yan sa Passover. Kahit sa New Testament, yung sakripisyong kordero ay kinakain ayon sa San Marcos Kapitulo 14, versikulo 12, noong Passover ng mga Hudyo. Hindi po ba ang ating Panginoon Jesucristo ay ang kordero ng Diyos na mababasa natin sa unang Pedro Kapitulo 1, versikulo 19, Juan Kapitulo 1, versikulo 29, Revelation Kapitulo 19, versikulo 13. So kung ganon, na dito sa tinatawag na Last Supper, ang tinapay at alak ay sinasabing katawan at dugo ng ating Panginoon Jesucristo at pinakain at pinainom sa mga disipulo. Therefore, sakripisyo ang ginawa ng ating Panginoon Jesucristo sa Last Supper. Yun ay hindi madugong pamamaraan. Sa English, unbloody manner. At ano ang sabi ng ating Panginoong Hesus? Kung tingnan natin ang Lucas Kapitulo 22, versikulo 19. And taking bread, he gave thanks and brake and gave to them, saying, This is my body, which is given for you. Do this for a commemoration of me. Tayo lang mga Katoliko ang gumagawa nito. Merong mga iba ay nanggagaya. Ginagaya nila. Kaya yung aral na yan, ano ang sabi ni San Pablo sa naturang aral? Sabi niya sa 1 Corinthians chapter 11 verse 23-24, For I received from the Lord what I also handed unto you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, This is my body, that is for you. Do this in remembrance of me. So, yun, napakalinaw mga kapatid, na utos ng ating Panginoong Hesus at itinuloy sa maraming henerasyon, ginawang tinatawag na unbloody manner ng pag-o-offer o paghahandog sa kanyang sarili bilang pag-alala sa kanya. Iyon ang misa, no, na ipinagdiwang natin. At alam nyo ba, may hula noon pa man sa lumang tipan. Ano po yung hula? Sa Malakias Kapitulo 1, versikulo 11, ito ang mabasa, For from the rising of the sun, even to its setting, my name is the great among the nations, and everywhere they bring sacrifice to my name, a pure offering for the great of my name among nations, says the Lord of the hosts. So napansin niyo, ang sabi diyan, from the rising of the sun, even to its setting. Alam niyo mga kapatid, sa buong sanlibutan, from the rising of the sun, even to its setting, araw-araw, ang simbahang Katoliko sa buong mundo nagdiwang sa banal na misa. Araw-araw yan. At walang ibang katuparan yan, kundi ang simbahang Katoliko. Kaya, mga Katoliko, mga miyembro ng simbahang Katoliko, mga kaanib ng simbahang Katoliko, palaliman natin ang ating pananampalataya. To make his message known is our response.